Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ako si Jace, Tubong Sobek. Meron akong nais ibahaging kwento. Hango ito sa tunay kong karanasan. Kasama na dito ang mga kaibigan ko noong taong 2002. Isa kami sa mapalad na makakapagtapos ng pag-aaral. Sa high school lamang. Kaya naman bilang alaala naming magkakaibigan, ay nagkayayaan kaming mag-tour sa tinatawag nilang Parola Island. Ngunit sa isang isla iyon ay may mga bagay na hindi namin akalaing totoo. Mga bagay na sa mundo na hindi alam na nag-i-exist pala. Kaming magkakaibigan ay tinatawag na solid na samahan. Simula elementarya hanggang high school ay magkakasama na kami. Tulad ng iba na nagpaplastikan. Ibahin nila kami. Ang aming mga magulang ay magkakaibigan rin. Yung mayaman sa aming magkakaibigan ay si Ingo at Potpot. Kaya ito ang palaging nanglilibre sa aming lahat. Isang araw noon nang matapos ang last subject namin, ay inaya kami ni Ingo na tumungo sa kantin bago magsiuwian. Hoy Jace, malapit na ang graduation. Anong balak nyo? Tanong ni Pia, ang kaibigan kong mataba at pandak na maganda. Ito ang mabait at maalalahaning kaibigan. Wala. Kayo ba anong balak nyo? Wala kasi ako maisip. Bahala kayo kung ano ang gusto nyo. Basta ako, sasama lang ako. Tapos, Sagot ko. kung kayo dyan naman ito, what if kung mag-tour tayo sa isla para makapag-banding tayo? Dahil once in a lifetime lang naman ito. Sayang naman kung hindi natin susulitin. Baka kasi pag nakagraduate na tayo, siguradong magkanya-kanya na tayo. Wika naman ni Hana, ang kaibigan kong pinakamabait sa aming magkakaibigan. Ay nako, sinabi ko bahala na kayo sa gusto nyo. Basta ako sasama lang ako. Tapos manonood na lang ako sa gagawin yung kalokohan. Tsaka bakit sa isla mo gustong pumuntahan na? Kadami naman nating pwedeng puntahan, di ba? Sambit ko. Sa aming magkakaibigan, ako yung seryoso. Ang tatlo ko pang kaibigan na sina Potpot, Ingo at Ipot naman, ay puro kalokohan ang hilig. Yung tipong bibiroon ka kahit hindi mo gusto. Pero kahit gano'n na hindi kami nagkakapikunan sa isa't isa. Kahit na minsan ay personal kung kami ay bumanat ng mga salita. Kailan ba yan, Pia? At saka Hana, bakit sa isla pa? Di ba, delikado sa lugar na iyon? Tanong naman ni Ingo. Ang nerd sa amin pero matalino. Siguro sa isang araw na, para naman masaya, hindi ba? Kahit na isang linggo lang, para naman masulit natin. Tsaka hindi delikado doon. Basta mag-iingat lang kayo. Ngiting sagot naman ni Pia, ang masungit naming kaibigan. Aba, agad-agad. Saan naman tayo tutuloy doon? Tapos saan tayo kakain? Wala nga tayong kilala roon. Saka tama naman sila Ingo. Hindi natin alam kung sino at ano ang mga nakatira sa isla. Mamaya mapahamak pa tayo. Sabat naman ni Potpot. Ang kaibigan naming bakla na kung umastay ani may babaeng babae. Samantalang ang laki-laki ng katawan. Bumuntong hininga naman si Pia at pagkatapos ay sumabat naman si Ipot. Ang kaibigan naming maskulado ang pangangatawan. Pwede magbaon tayo ng pagkain kung isang linggo. Tapos maghanap na lang tayo ng pwedeng matutuluyan. At saka pwede pa Potpot. Walang katotohanan yun o. Iba sa tingin mo sa mga nakatira roon? Aswang? Tiyanak? Engkanto? Ani naman ni Ipot na natawa-tawa pa. Magandang ideya yan, Ipot. May pakinabang ka naman pala eh. Huwag kayong mag-alala. Meron na tayong matutuluyan doon, pinsan ni Mama.
Mamaya ipapaalam ko sa kanila. Basta bukas, ihanda nyo na lahat para kinabukasan, aalis na lang tayo. Huwag niyong kakalimutan ha. Ani naman ni Pia. Sige na, magsiuwi na kayo. Mamaya abutan pa kayo ng dilim. Sumabay na kayo kay Ingo. Magpapaalam mo na ako sa mga magulang ko. Seryoso kong sambit. Tumangaw naman sila at pagkatapos ay agad na nga kaming umuwi. Dahil ako ay may gagawin pa. Sabagat wala kaming mga magulang. Dahil ang mga ito ay nagtatrabaho. At gabi na ito kung umuwi. Pag-uwi ng mga ito ay doon ko na nga ipanaalam ang balak naming magkakaibigan. Baka sa mukha ng aking ama't ina nang sinabi ko ang lugar na aming pupuntahan. Rola baka mo anak. Maraming pwede ninyong puntahan. Pero doon nyo pa talaga nagustuhan. Hindi nyo ba alam kung ano ang lugar ng parula na iyon? Hayaan mo na ang mga kaibigan mo. Pero ikaw, hindi kita papayagan. Kahit magalit ka pa sa akin. Wika ng aking ina. Pero inay, minsan lang ito mangyayari sa aming magkakaibigan. Tsaka pagkatapos nito, hindi na mauulit pa. Pagbigyan niyo ho sana ako. Graduate naman na ho ako. Tsaka mag-ingat po ako. Pangako inay. Dismayadong sambit ko. Pwede namang sa iba na lang, bakit sa Parula Island pa? Ha? Hindi mo ba alam? Maraming mga aswang ang mga naninirahan roon. Hindi ba kayo nag-iisip? Sa tingin niyo makakaalis kayo kung walang bangkang susundo sa inyo ha? Hindi mo alam ang lugar na papasukin niyo. Mamamatay kayong lahat doon. Galit na wika na ng aking ina. Pero inay, susunduin naman ho kami ng bangkang aarkalahin namin pag-uwi. At saka inay, wala pa namang napababalitang aswang roon na. Tsaka may matutuluyan ho kami. Yung pinsan ng mama ni Pia. Sambit ko. Hindi pwede. Ayoko lang na mapahama ka. Lalong-lalo wala ako sa tabi mo. Hindi mo alam kung ano ang lugar na nais niyong puntahan. Mamamatay kayong lahat doon. Makinig ka naman anak. Kahit ngayon lang. Pinapayagan naman kita sa lahat ng gusto mo. Pero doon, hindi ako makakapayag. Matigas na ani ng aking ina. Dali-dali lamang lumabas ang aking ama. Dahil sa pagbubunga nga ng aking ina. Nakita niya itong nakapamewang at dali-daling pinakalma. At pilit na kinukumbinsi pero nananatili itong tumututol sa nais ko. Kaya naman bagsak ang balikat akong pumasok sa aking silid. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ay pasimple kong inayos ang aking gamit at kinuha ko ang naipon kong pera. Inalagay ko ito sa bag at itinago ko sa ilalim ng aking katre. Nang sa ganun ay hindi nila makita. Gabi na akong lumabas at kunwaring masama pa rin ang aking loob sa kanilang pagtutol. Naabutan ko silang nasa kusina, kaya naman padabog akong umupo sa harapan nila. Anong ginagawa mo, Jess? Ang babasto sa grasa ang iyong ginagawa. Umayos ka. Galit na tura ng aking ina. Hindi naman ako kumibo at nagpatuloy lang ko na kumakain. Kinakausap nila ako, ngunit hindi ako sumasagot. Kaya naman hindi na nila ako muling kinausap. Siguro alam pa rin nilang nagtatampo ako dahil sa hindi nila pagpayag sa akin. Nang matapos akong kumain ay agad na akong tumayo at tumuloy sa aking silid. Nagpasya akong hindi matulog ng sa ganun ay. Makatakas ako ng sa ganung oras. Nilibang ko ang aking sarili sa pagbabasa ng libro. Hinihintay ko talaga ang oras at pagsapit ng 12:30 ng gabi. Agad na akong naligo nun at pagkatapos nagbihis lang ako ng pantalon at jacket. Pasimple akong lumabas ng aking silid. Mabuti na lamang ay madilim sa labas dahil nakapatay ang aming ilaw. Hanggang sa mabuksan ko na ang pinto nang hindi gumagawa ng kahit anong ingay. Nang magtagumpay akong makalabas, ay agad kong kinuha ang aking bisikleta
at marahang nilabas sa gate nang hindi gumagawa rin ng ingay. At pagkatapos ay mabilis kong binike ang madilim na kalye. Mabuti na lamang, malapit lang ang bahay ni Potpot. Kaya doon na lamang ako tumuloy. Tinawag ko ito ng tinawag. Ilang saglit pa ay nagbukas na ito ng pinto. Natawa pa ako dahil papungay-pungay pa ito. Tila nasira ang pagkakatulog. Oh Jess, ang aga pa. Anong oras pa lang nakakaistorbo ka? Alam mo yun? Excited lang ang peg. Inis na sambit ni Potpot na humihikab ba. Pasensya na. Hindi kasi ako pinayagan ni Mama. Ano ba? Patutuloyan mo ba ako o hindi? Nilalamig na kasi ako. Gising ani ko. O siya, sige na. Naantok pa ako. Bilis, pasok na. Tura nito. Binuksan nito ang pinto. Kaya naman pumasok ako. Doon ako pinatuloy nito sa isang kwarto. Agad naman akong nakatulog dahil na rin sa puyat. Mabuti na lamang ay nagising kami ng madaling araw. Dahil alas 6:30 ay magkikita-kita kami sa daungan ng bangkang aming inarkila. Nagalmusal muna kami para hindi kami gutomon sa biyahe. Dahil medyo malayo-layo ang isla sa aming lugar. Ang laki mo na. Bakit hindi ka pinapayagan nila tita? Hello, graduating na nga tayo this month. Ayaw niya bang masulit mo naman? Ikaw maganda nga yun, di ba? Ani ni Potpot na nakangisi pa. Oo nga eh. Ewan ko ba? Pero may sinasabi silang delikado sa Isla Parula. Mamamatay daw tayo doon dahil mga aswang raw ang naninirahan doon. Hindi ko rin alam kung totoo ang sinasabi nila. Dahil ayaw nila akong payagan. Malungkot kong turan. Sige, gano'n na nga. Hello, 2002 na. Kaya hindi na uso yun. Baka nga panahon pa ng kupong-kupong yung mga aswang na yun eh. Tsaka hindi naman ako naniniwalang nag-i-exist dito sa Earth yun. Isa lamang kwento yun na panakot sa mga bata. Gising tura nito. Walang imposible. Kaya dinala ko yung langis na nasa kwarto nila Ermat. Ang sabi nila, malalaman mo raw na may aswang kapag kumulo raw ang langis na ito. Ewan kung totoo, pero susubukan ko pagdating natin doon. O paano? Tara, baka mahuli tayo. Siguradong magagalit na naman si Pia. Alam mo naman yon. Ani ko. Mango naman ito. At pagkatapos ay nagpaalam na ito sa kasambahay nila bago kami umalis. Dating namin sa daungan, ay naroroon na rin ang 4 kong kaibigan na sina Pia, Hana, Ipot at Ingo. O kala ko ba maaga? Alam niyong 6 dapat nandito na. Bakit 6:30 na kayo nakarating? Kanina pa kami rito oh. Inis na tanong ni Pia. Ay naku friend eh. Ito kasing si Jess baruan mo. 1 o'clock in the morning, nandun sa amin. Mas mabuti na lang wala ang mother at father ko doon. Kung hindi, pagagalitan talaga ako noon. Sumbong ni Potbot. Oo na, bakit ang usapan 6? Hindi ba 6:30 pa lang? So aalis pa lang din. Hindi pa nga umaabot ng alas 7, nagre-reklamo ka na. Siyempre bumibiyahe pa kami kaya talagang tatagal kami. Pamimilusok ko. Ang sabihin mo, makopad ka lang talaga. Ang sabi ko saktong alas 6 dapat nandito na lahat. Eh kaso 6:30 ka nang pumunta. Ayos mga peoples talaga sa Philippines. Laging late. Dapat pala sinabi ko na lang mga 8. Inis na sambit ni Pia. Nagsitawanan naman ang 4 kong kaibigan. Maliban kay Pia na iniislab lang at tinatarayan ako. Sakto namang tinawag na kami ng inarkila namin. Isang medyo may katandaang lalaki. Nagpakilala ito na Simon. Ang sabi nito ay tawagin na lang namin siyang Lolo Simon. At pagkatapos ay pinasakay na kami nito. Habang kami ay bumiyabiyahe sa dagat, ay talagang nag-i-enjoy kami dahil sa ganda ng view.
Dinaanan namin ang isang isla na tinatawag na Snake Island, kung saan sinasabi nila na mga ahas raw ang naninirahan sa islang iyon. Di walang tao o ibang uri ng hayop, dahil talagang mga ahas lang daw ang naninirahan doon. Kasama na mga species na makamangindag na ahas. Di wala raw nagtatangkang tumuloy sa isla na iyon, dahil sa takot na atakihin ng makakamandag na ahas. Guys, nakakatakot naman dyan no. Mamaya may anakondang naninirahan sa Snake Island na yan. Tapos makita tayo. Tapos bigla na lamang tayong lunukin. Nanginginig na sambit ni Potpot. Potpot, anong pinagsasabi mo? Naninirahan? Anakonda tapos lulundag sa'yo. Nagpapatawa ka ba? Walang lulundag na ahas sa'yo dahil kauri mo sila no. Tignan mo, dami mong kaliskis. Tsaka kung lulunukin ka man ng ahas, hindi ka kasama doon. Dahil isusuka ka lang noon, ang alat mo kaya. Pang-aasar ni Ingo. Tya, walang nagtanong ng opinyon mo. Mapang-boli ka talaga kahit kailan. Walang nagkakagusto sa'yo eh. Pia, may mga unggoy bang naninirahan sa isla ng Parola? Hahanapan ko lang itong si Ingo para mapangasawa niya. Tiyak na bagay siyang maging Tarzan doon. Pang-iinis ni Potpot rito. Kisa naman sa'yo. Lalong walang magkaka-interes sa tulad mo. Kahit mga hayop sa kagubatan pa yan. Pang-iinis rin ani ni Ingo. Ay, tama na nga yan. Huwag ka naman mag-away na kayo ng tuluyan. Masyadong personalan na talaga yung banatan nyo ha. Sambit ko na lang. Ganun talaga. Usip naman ang pagpipikon ako da. Baka yung isa dyan na mukhang pato. Uwi ka naman ni Potpot. Habang pinaparinggan si Ingo. Mas lalong hindi naman akong pipikon. Baka yung isa dyan na mukhang unggoy. Ngising tora ni Ingo. Nagsitawanan naman ang mga naroroon. Kahit na ang driver at ang isa pa nitong kasama ay nakitawa na rin. Maliban na lang kay Pia na parang malalim ang iniisip. Maya-maya pa ay tumigil na sila at pagkatapos ay nagtanong naman ng matanda sa amin. Magkakaibigan ba kayo? Tanong ni Lolo Simon. Oo, Lolo Simon, magkakaibigan ho kami. Kaso nga lang ho, ang isa ay masyadong suplada. Ngising tora ni Ipot habang ang tingin nito ay nakatuon lang kay Pia. Na ngayon ay nakatingin din dito. Ganon ba? Okay lang yan. Kasama sa magkakaibigan yan. Alam ninyo, naalala ko ang kabataan ko sa inyo. Tulad nyo, may mga kaibigan ako na talagang masasabi kong totoong kaibigan. Hindi talaga maiiwasan ng asaran. Kasama yan sa nagpapatibay ng samahan. Sambit nito. Ngunit ang tinig nito ay may kalungkutan. Oo nga ho niyan, Lo. Kasama ko talagang asaran at pikunan. Pero, matanong ko lang, Lo. Nasaan ho mga kaibigan nyo? Kasama nyo pa rin ba sila magpahanggang sa ngayon? Tanong naman ni Potpot sa matanda. Wala na sila. Mahabang kwento kung sasabihin ko pa. Pero ang masakit lang ay namatay ang 4 sa aking mga kaibigan. Ang isa sa mga nabuhay ay naging asawa ko. Nakakalungkot lang ang saklap ng nangyari sa kanila. Hindi man lang nabigyan ng hustisya ang kanilang pagkamatay. Wala kaming nagawa dahil walang naniniwala sa mga inilalahad namin. Pero matanong ko lang kayo mga iho, iha. Ano bang gagawin ninyo sa Parola? Nakakunot na tanong ni Lolo Simon sa amin. Graduating na ho kami this month, Lolo Simon. Bilang alaala naming magkakaibigan, kaya nagkayayaan ho kaming mag-travel. Kaso dito lang ho sa isla. Sawa na ho kami sa mga syudad kung doon kami ulit mamamasyal. Mas maganda yung hindi namin napuntahan. Mas exciting ho kasi yon. At saka nakakalungkot naman ho ang nangyayari sa inyo. Sana ho, hindi sa amin mangyari yan. Ngiting sagot naman ni Hana.
Ano, tutungo kayo dyan sa Purula para lang mamasyal. Isang kaibangan ang ginagawa ninyo. Hindi ako sanang himasok mga iha, mga iho. Ngunit bakit dito sa Parulo pa ang gusto niyong puntahan? Delikado sa islang pupuntahan ninyo. Hindi niyo alam ang pinapasok niyo. Ngayon pa lang ay magsiuwi na kayo. Habang maaga pa dahil hindi niyo gugustuhin makasalumuha ang mga tao sa isla na yon. Seryosong sambit ni Lolo Simon. Nahalata dito ang pag-aalala. Lolo Simon, para naman ho kayong nananakot. Hindi na ho kami bata, kaya na ho namin ang aming mga sarili. Maraming salamat po sa concern ninyo. Ani naman ni Pia. Hindi. Mas gugustuhin kong isipin ninyo na pakialamero ako. Kahit na hindi niyo ako bayaran. Basta't maibalik ko lang kayo. Dahil hindi ko maatim sa konsyensya ko kapag may nangyari sa inyo. Galit na turan nito. Nangunot ang noo naming nakatingin sa kanya. Para bang may nais ipahiwatig ang mga sinasabi nito. Pero si Pia ay umangal ng ibabalik na sana ni Lolo Simon ang bangka. Teka Lolo Simon. Ano hong ginagawa ninyo? Huwag niyong ibalik, sayang hong paghahanda namin. Itutuloy ho namin. Tsaka ano ho bang pinagsasabi niyo? Matagal na akong pabalik-balik rito. Wala hong nangyayari sa aking masama. Huwag na ho kayong mag-alala pa sa amin. Magiging ligtas po kami pagdating namin roon. Galit na turan ni Pia. Ang tigas ng ulo ninyo mga kabataan. Hindi kayo nakikinig sa mga payo ng mga matatanda. Sige, kung yan ang gusto nyo, kung yan ang balak nyo, ihahatid ko na kayo. Pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Minsan ko na kayong binalaan, sana ay huwag niyong pagsisihan. Hindi niyo alam ang islang pinapasok ninyo. Seryoso pa ring ani ni Lolo Simon. Katingin na naman kaming magkakaibigan. Sa tingin ko naman ay nagsasabi ng totoo si Lolo Simon. Naalala ko rin ang binili ng aking ina. Kaya naman nakaramdam ako ng takot. Dahil may katotohanan ng mga sinasabi nito. Umangal pa ako noon. At sa ibang lugar na lang sana ang punta namin. Pero naging matigas si Pia. Kapag ginusto kasi nito, ipagpipilitan pa rin. Pero Pia, may punto si Lolo Simon. Kung bumalik na lang tayo, hindi naman tayo pipigilin kung hindi naman tayo mapahamak sa islang iyon. Pangungumbinsi ko. Hindi, andito na tayo. Nakabihis na, nakahanda na. So, bakit pa tayo aatras? Parang pinapalabas nyo naduduwag kayo. Inis na sambit ni Pia. Hindi sa ganun, Pia. Isipin mo ha. Walang pipigil kung ligtas tayo sa lugar na gusto nating puntahan. Kaso si Lolo Simon na ang nagbibigay ng babala sa atin. Wika ko pa rin. Hindi naman nakumbinsi si Pia. Kaya naman wala kaming nagawa. Tinanguan ko na lang si Lolo Simon na ipagpatuloy ang pagpunta sa isla. Hanggang sa dumating na nga kami sa nasabing isla. Para itong napag-iwanan na ng panahon. Tanging makikita mo lang ang nagsisitaas ang mga puno. At para bang hindi nasisilayan ng araw kapag pumasok ka sa loob ng kakahuyan. Pansin ko rin sa matanda na paminsan-minsan itong sinusulyapan ang kakahuyan na para bang takot na takot. At pagkatapos ay kinausap ka man nito ng masinsinan. Mga bata, mag-iingat kayo sa lugar na ito. Hindi nyo alam ang pinasok nyo. Kung may mangyari man, agad kayong bumalik sa pangpang na to. Huwag kayong mag-alala. Babalik ako at maghihintay sa inyo. Doon ko kayo hintayin sa gilid nitong isla. Huwag kayong magtitiwala sa mga nakatira rito. Mas mabuti kung hindi kayo maghiwa-hiwalay at huwag kayong lalabas sa inyong tutuluyan pagsapit ng gabi. Bili ni Lolo Simon. Ho, bakit naman ho? Hello, dito nakatira ang pinsan ng mami ko.
Hindi naman delikado dito. Ang saya kaya dito, laging may okasyong nagaganap. Tsaka, tamang-tama ang pagpunta namin dito, Lolo Simon. Dahil pagsapit ng ikatlong araw ay fiesta na. Kung gusto mo ay dumalo rin ho kayo, maghihintay kami. Ani ni Pia. Nagulat naman kami sa sinabi ni Pia. Ganon din ang matanda. At saglit na itong tinitigan si Pia na may pagtatanong. Kailan pa? At bakit palagi ka bang nagpupunta rito? Kung gusto mong pumunta dito, bakit isinama po pa ang iyong mga kaibigan? Inilalagay mo lang sa panganib ang buhay nila. O may iba ka pang dahilan kaya dinala mo sila rito? Di ba ang sabi mo ay pabalik-balik ka? Nasisiguro kong kauri ka rin nila. Kayo mga bata, umuwi na kayo. Iwan nyo na lang yang isa. Ipapahamak lang kayo niyan. Galit na tura ng matanda, pero pabulong lang iyon. FYI, Lolo Simon, huwag niyong pakialaman ng gusto namin. Hindi naman kayo kaano-ano. At isa pa, yung madalas akong bumibisita rito dahil may sakit ang tita ko. Tugon naman ni Pia sa matanda. Natahimik ang matanda at tinitigan ng ubod talim si Pia. Ito na rin ang unang umiwas at pagkatapos ay umalis na. Muling sumakay ang matanda pero nakatingin lamang ito nang may pagkadismaya sa amin. Aminin ko, Sir Caspar. Gusto kong sumama dito. Ngunit ayaw kong iwan ang mga kaibigan ko. At ayaw ko ring isipin nila na isa akong duhab. Nakakainis talagang matandang yun, kahit kailan. Hayaan nyo na yun. Huwag kayong maniwala roon. Naririto tayo para magpakasaya, hindi para matakot. O paano? Tara na. Malaki rin itong isla na ito at malayo ang bahay nila Tia dahil nasa gitna pa ito ng kakahuyan. Wika ni Pia. Iya, anong sinasabi ni Lolo? Tsaka isa pa, totoo bang sinasabi mo na madalas ka dito? Bakit hindi mo kinakwento sa amin? Ikaw ha? May tinatago kang sekreto sa amin. Akala ko ba hindi tayo magtataguan ng sekreto? Takang tanong ni Potpot. Habang kami ay naglalakad sa masukal na daan. Hindi naman kayo nagtanong eh. At saka, nakalimutan ko lang ikwento sa inyo no. At isa pa, naniniwala kayo roon. Di ba ang sabi ko sa inyo, huwag kayong maniwala roon. Baliw yun. Tsaka kailangan nating magmadali, tiyak na hinihintay na tayo nila tita at tito Jojo. Siguradong matutuwa sila pagdating natin. Tsaka, fiesta dito sa ikatlong araw. Tamang-tama ang pagpunta natin dito. Ngiting ani ni Pia. Talaga, ang saya naman dito. Sa bagay, 5 araw naman tayo dito eh. Tiyak na marirelax tayo. Marami bang handa? Sana naman may mga kakainin din. Tuwang-tuwa na sambit ni Hana. Oo naman, maraming handa. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng request nyo, ipapaluto ko kay Tita Rovi. Tsaka mabait yun no. Ngiting ani ni Pia. Ako naman ay hindi na kumikibo dahil ramdam ko na may kakaiba sa islang ito. Aminin ko, ngayon pa lang ay gusto ko nang pigilin ang mga kaibigan ko na huwag nang tumuloy. Pero alam kong hindi papayag si Pia. At isa pa, duda ako sa sinabi ng matanda na mapapahama kami sa islang ito. At duda rin akong konektado ang islang ito sa mga kaibigan ni Lolo Simon. Nang marating na namin ang gitna ng kakahuyan, ay mayroong daanan kaming tinunton. Hanggang sa matanaw na namin ang mga kubo na naroroon lang sa gitna ng kagubatang isla. Masasabi kong napag-iwanan na talaga ng panahon ang mga nakatira rawan dahil ang mga bahay nila ay puro kubo lamang. Akalain mong walang nakatira dahil lahat ay nakasara at masyadong tahimik. Sinabi din ni Pia na walang kuryente roon. Tanging sulo lang ang ginagamit nilang pang-ilaw kapag lalabas sila ng bahay. At sa bahay naman ay lampara. My God, walang signal ang radyo.
Sana hindi ako maboboryo. Mamimiss ko ang pinapakinggan ko sa radyo palagi. Inis na tora ni Hana. Ay, ganyan talaga rito, Hana. Hindi mo magagamit ang mga radyo-radyo niyan dahil walang signal sa islang ito. Ano ba naman kayo? Enjoy natin ang 5 araw na naririto tayo. Kasi alam ko namang ito na ang una at huling pagpunta natin dito. At yak naman na mag-enjoy kayo rito. Ani ni Pia na mayroong kahulugan. Okay, pero ang scary naman dito sa isla. Parang wala namang nakatira sa mga bahay. Tignan mo ang ayos makaluma. Saan ba dito nakatira ang tiyahin mo, Pia? Tanong naman ni Potpot. Yan lang tara. Andyan si tita. Huwag kayong mag-alala kasi natutulog lang ang mga tao dyan. Sa gabi kasi sila gising. At ganito talaga dito dahil hindi naman nagkakadapo ang palad ang mga tao dito. Ang mga tagalabas, ngayon pa lang kayo. Iting tura ni Pia. Mga na lamang sila Potpot, pero ako nakaramdam ako ng hindi maganda sa lugar na ito. Pansin ko talagang may kakaiba. Nang lumapit na si Pia sa bahay ng tita nito na itinuro niya kanina, ay agad siyang tumawag rito. Ilang sandali lang ay binukbuksan siya ng isang babae na medyo may katandaan na. Pansin na pansin ko ang suot nito. Pang sinuuna na talaga dahil sa kalumaan ng damit. Nagtanong naman ito at pagkatapos ay malawak itong ngumiti. O Pia, narito na pala kayo. Sila na ba ang mga kaibigan mo? Nakakatuwa naman. Salamat, Pia. Dahil natubad mo din ang iyong pangako. Masayang ani ng tita nito. Ay naku si Tia Ruby naman. Parang hindi mo naman ako kilala. Siyempre ako pa. Tsaka alam mo ba Tia? 5 araw ho kami dito. Siguradong masusulit natin dito. Ngiting sagot naman ni Pia. Ngumiti lang ang tiyahin nito at malugod kaming inanyayahan sa loob. Pinaghandaan nito kami ng pagkain at inumin. Pero ako tubig lang ang ininom ko. Samantalang ang mga kaibigan ko ay nagsikain. At siguradong sarap na sarap sila sa pagkain binigay ng matanda. Sabi kasi ng nanay ko, kapag nagaway raw kami sa ganitong lugar, huwag daw kaming kakain basta-basta na mga inaalok nila. Ewan ko ba kung bakit ganun na lang ang sinasabi nun. Siguro may dahilan lang talaga. Jess, bakit hindi ka pa kumakain? Tanghalian na aba. Tinanghali kasi tayo sa matandang yun. Ani Pia sa akin. Busog pa ako Pia. Mamaya na lang ako kakain siguro. Sige, kain lang kayo. Wala pa akong gana. Sambit ko. Kahit ang totoo ay nagugutom talaga ako. Sino ang matanda at ano ba ang mga sinasabi niya? Tanong ng matanda. Kasi hindi na tuloy ang sasabihin sana ni Potpot nang biglang sumabat si Pia. Ano ho kasi Tia, di ba kilala niyo si Lolo Simon? Kung ano-ano ho kasing sinasabi tungkol dito sa isla, baka po ay maniwala ang mga kaibigan ko. Uwi ka ni Pia habang nakatingin sa amin. Mariing pinabalaanan ni Aling Ruby ang mga sinasabi ni Lolo Simon sa mga sinasabi nito. Maya-maya pa iniba na ni Aling Ruby ang usapan. Ikwento nito ang buhay nila noong kabataan na talagang maaaliw ka sa mga kinakwento nito. Kaya sandaling nawala ang takot ko sa mga oras na iyon. Lalong-lalo na nang magsimula na namang magbiruan sila Potpot at Ingo. Matanong ko lang pala, gaano na kayo katagal magkakaibigan? Tanong ni Aling Ruby. Magsa-10 taon na ho kasi itong si Pia hindi pala kwento tungkol sa life niya. Ngayon lang ho namin nalaman na may Chino siya dito sa isla. Sagot ni Hana. Ang tagal niyo na palang magkakaibigan. Alam niyo kasi itong pamangkin ko, hindi pala kwento yan. Pero mabait na bata yan. At siguradong maaasahan.
Sa isang araw gaganapin ang piyesta dito sa isla. Siguradong mabubusog na naman ang lahat at mag-i-enjoy kayo. Wika ni Aling Robe. Kung hindi mapapansinin ang sinabi ng matanda, ay wala kang mapapansing kakaiba. Ngunit alam ko na may mali. Kung ganon, ang sayaw pala. Ang galing mo, Pia. Sakto ang napili mong lugar. Birion mo, may piyestahan pa pala. Masayang wika ni Hipat. Marami bang boylet at mga girlalos? Ang dadalo, Aling Ruby? Sabat naman ni Potpot. Oo, iho. Maraming dadayo rito na mga taga-kabilang isla. Magiging masaya na naman ang kapistahan rito sa lugar dahil may mga handog para sa lahat ng nakatira rito. Wika ulit ni Aling Ruby. Ay tito, parang nadismaya ho ako. Bakit kasama ako sa mga tinatawag niyong iho? FYI po, hindi o iho. Iha ho, iha. Lalaki man ako sa inyong paningin, pero ang puso ko'y babae rin. And I thank you. Ngiting sambit nito, na may pawang pabaw pa ng nalalaman. Natutuwa talaga ako sa iyo, iho, iha. Alam mo, yan ang gusto ko. O paano? Alis na muna ako. Dito na kayo magpalipas ng gabi. Kami naman ang asawa kong si Jojo at ang anak kong si Lando ay doon muna sa kabilang bahay. Ngiting ani ni Aling Rove. Nagsitanguan naman sila habang ako ay tahimik lang sa isang tabi. Nang lumabas na ito ng kubo, ay nakahinga na ako ng maluwag. Dahil sa pagkaramdam ko ay parang nasasakal ako at naiinitan ng matindi. Nang mawala na ang matanda, ay nakahinga nga ako ng maluwag. At nawala na rin ang alansangan kong nadarama. Ay Jis, pansin ko lang ha. Kanina ka patahimik dyan. Anong problema mo? Siguro gutom ka na, no? Hindi ka pa kasi kumakain eh. Ngiting tanong ni Epat. Ha? Hindi pa. May iniisip lang ako. Huwag niyo akong problemahin. Ayos lang ako. At saka Pia, saan ba yung silid namin? Pwede ba akong maidlip muna? Inaanto kasi ako. Sambit ko. Diyan sa kwarto na yan. Sige, matulog ka muna. Ngiting ani ni Pia. Kakyat ko ng silid ay agad ko iyong nilap. At agad akong tumungo sa maliit na mesa. Doon ko ipinatong ang mga gamit ko. Kasama na ron ang isa ko pang bag na punong-puno ng pagkain. Kinuha ko ang isang Tupperware na may lamang kanin at dilata. Dala ko na binili ko pa bago kami pumarito sa isla. Gutom na ako sa mga oras na yon. Kaya inubos ko ang kanin na yon. Pagkatapos ay tinapon ko ang lata sa labas ng bintana. Pagkatapos ay lumabas ako upang uminom ng tubig. Pagkalabas ko, hindi ko sila nakita. Marahil ay namamasyal iyon sa tabi-tabi. Kaya siguro wala na ang mga ito. Muli akong bumalik sa nasabing silid upang kunin ang aking pinagkainan at hinugasan ko ito. Pagkatapos ay umakyat agad ako sa silid na iyon. Alam ko pong iniisip niyo na makasarili ako o madamot dahil hindi ko sinerang dala ko. Hindi ho ako ganon. Hindi ho kasi ako kumakain ng pagkaing hinanda sa amin ni Aling Rove. Hindi ho dahil sa maselan ako, kundi dahil po parang may kakaiba sa karne. At saka nagdududa ako, paano magkakaroon ng karne doon? Iislang-islang iyon. Pagsapit ng gabi ay magkakasama kaming naghapunan sa labas ng bahay nila Aling Rove. Aminin kong natatakot ako sa asawa nito dahil ramdam kong may kakaiba. Ngunit hindi ko pinapahalata iyon. Pagkatapos naming kumain ay bumalik na kami sa loob. Saglit pang nagpagkwentuhan si Aling Rove bago magpaalam na tutungo na raw ito sa isang kubo upang makapagpahinga na. Habang si Pia naman ay nagpaalam na doon lang daw matutulog dahil masyado na raw masikip.
Isinarado naming mabuti ang pinto at bintana ng kubo. Bago kami pumasok sa silid, magkatabi namang natulog si Potpot at Hana. Ako naman ay katabi ko ang dalawang kumag na ngayon ay mahimbing nang natutulog. Ilang sandali lang ay inantok na rin ako at hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Pagsapit ng umaga, ay agad kaming bumangon. Pagilbas namin ay naabutan namin sila Aling Robe na nagluluto habang si Tio Jojo naman ay nagsisibak ng kahoy. At ang isang binata na ngayon lang namin nakita, ito na marahil ang anak nila ni Aling Robe na si Lando. May dala-dala itong timba na may lamang tubig. "Oh, gising na pala kayo. Mag-almusal muna kayo. Masarap ba ang tulog ninyo?" tanong ni Aling Robe. Oo, Ale. Ang sarap po ng tulog namin. Tipid kong sagot na lang. Umungo naman si Aling Robe bago nito inilapag ang mga niluto nito sa mahabang lamesa. Nakakasya kahit isang dosena katao. Wow, ang bango naman ng amoy ng niluto mo, tiya. Namimiss ko ito, oh. Alam niyang gustong-gusto ng mamamasyal ni Mami dito kaso marami pa siyang ginagawa. Ngiting ani ni Pia. Salamat, iha. At saka miss ko na rin ang nanay mo. Alam mo bang paborito niya rin ito? Lalong-lalo na mga bitukang isaw, puso at atay. Yan ang gusto niya. Wika ni Aling Robe. Umango naman si Pia kay Aling Robe. Pero ako nagkaroon ako ng palaisipan sa mga binanggit nito mga lamang loob. Nauglit ang pag-iisip ko nang tinanong ako ni Aling Robe. Hindi ka pala kibo, iha, ano? Nahiya ka ba o talagang ganyan ka lang? Ngiting tanong nito habang kumakain. Katabi nito si Lando na kanina patingin ng tingin kay Hana. Oo, ganito lamang ho talaga ako. Hindi ho kasi ako pala kwentong tao. Tipid kong sagot. Tumango naman ang matanda at pagkatapos ay nagpatuloy na kaming kumain. Pagkatapos naming kumain, ay tumulong kami sa paghanda ng mga gagamitin sa piyestahan. Pagod na kapagod kami sa mga oras na yon. Hapon na rin kaming natapos. Kaya naman pagkatapos naming maghapunay, ay agad na kaming nakatulog. Pagsapit muli ng umaga, ay maraming tao kaming nakita sa labas ng kubo na akin namang ikinataka. Dahil sa loob ng 2 araw na nalagi kami roon, ay wala kaming nakita mga tao roon na iba. Dahil dito ay nagtanong ako kay Pia. Pia, pwede ba ako magtanong? Ano yun, Jess? Bakit ang daming tao ngayon dito? Samantala nung kahapon ay hindi ko sila nakikita. Pero bakit ngayon naririto sila? Tignan mo, ang lalaki ng kawan nilang dala. Tanong ko. Ha? Yun lang ba? Ganyan talaga dito. Hindi lang talaga sila palalabas. At kaya naman sila narito ay para tumulong kila tiya sa paghanda ng mga gagamitin mamaya. Paliwanag ni Pia sa akin. Tumungo naman ako at pagkatapos ay tumulong na din. Maya-maya pa ay tinawag naman ako ng kaibigan ko. Kaya naman bumaling ang tingin ng mga taong naroroon sa amin. Nang mapagtanto siguro nilang normal lang naman, ay muli nilang pinagpapatuloy ang pagsasaayos ng lahat. Ano ba? Bakit niyo ako tinatawag? Nakita niyang tumutulong ako, oh. Inis na wika ko. Jeez, sumama ka sa amin. Kuha daw tayo ng alak doon sa kabilang kubo, sabi ni Aling Robe. Ngiting tura ni Hana. Hindi na ako kumibaw pa. At dali-dali akong tumakbo sa gawin nila. Hinakot namin ang lahat ng alak patungo roon sa isang maliit na mesa, kung saan namin inilagay ang lahat na iyon. Pansin naming nagluluto na sila Aling Robe. Kasama nito ang iba pang kapitbahay nito. Nagluluto ng iba't ibang putahe. Medyo magtatakip silim na nang matapos ang lahat.
Pagod na pagod kaming bumalik sa kubong aming tinutuluyan. Isa-isa kaming naligo sa maliit na banyo na naroon sa likod ng kubo na nakahiwalay. Nang matapos kami ay agad na kaming nagwihis. Maya-maya pa, rinig na namin ang napakaraming taong dumadagsa sa gabing iyon. Hanggang sa nagsimula na ang kasiyahan. Kami namang magkakaibigan, kasama na si Pia, ay umupo kami sa bakanting upuan. Habang si Ipot naman ay pasimpleng umapapak ng kakanin sa harap nito. Si Ingo naman ay agad na kumuha ng isang alak. Nagsimula na itong uminom kasama sila Ipot at Potbot at maging si Hana na rin. Marami-rami na ang kanilang nainom, kaya lasing na sila. O Jis, tara, inom tayo. Ang sarap ng alak nila rito. Tara, minsan lang tayo mag-inuman. Ngiting ani ni Ringo. Pero pulang-pula na ito at halatang lasing na dahil sa tono ng pananalita. Pas ako dyan pre. Hindi ako pwedeng umiinom. Punta na lang akong kubo saglit. Magbabanyo muna ako. Ani ko, dahil nakaramdam ako ng pagsakit ng aking tiyan. Sige pare, bilisan mo lang ha. Huwag kang KJ. Uminom tayo. Wala naman sila tito at tita dito para hindi ka uminom. Tura ni Ingo. Namanguna lang ako at hindi na kumibo pa. Dahil agad na akong nagtatatakbo patungong banyo. Dahil sa matinding pagsakit ng aking tiyan. Hindi ko alam kung papaanong pwesto ba ang gagawin ko. Dahil sa matinding pagsakit nito. Mga ilang oras rin ang tinginagal ko sa palikurang iyan. Nang matapos ako ay pawis na pawis akong lumabas at huminga ng maluwag. At pagkatapos ay bumalik na ako. Ngunit pansin kong wala si Hana. Lasing na ang mga mukong na ito ha. O teka, nasan si Hana? Bakit hindi mo kasama? Tanong ko. Ha? Si Hana ba? Uuwi na raw dahil may emergency daw sa bahay nila. Yun sumabay sa pinsan nila mama. Palbas ng isla, mabuti na lang malaki ang bangkang sasakyan nila. Wika ni Pia. Anong emergency? Akala ko ba'y walang signal rito? Paano magkaka-emergency? Tanong ko. Ay, pinuntahan lang sila mama doon. Tapos sinabing may problema daw kaya ayun, sumabay na lang. Paliwanag nito at di ko lubos maintindihan. Umango na lamang ako. Nagtataka ako sa sinabi nitong may emergency sa bahay nito. Kaya naman napaisip ako sa aking sarili. Paano nalaman? O talagang pinuntahan ba nito ang mama ni Pia? Kaya kinutuban ako ng hindi maganda para kay Hana. Pakaramdam ko may hindi magandang nangyari kay Hana. Kaya lubos na akong kinabahan nun. Okay ka lang ba, Jess? Anong nangyari sa'yo? Kanina pa kita kinakausap. Ayos ka lang ba? Hoy, Jessa. Ngiting tura ni Pia. Ayos lang ako. Nauuhaw lang kasi ako. Sagot ko na lamang. Umango na lamang ito at maya-maya pa ay huminto na ang kasiyahan. Dahil nagsalita si Aling Robe. Katabi nito si Mang Jojo at ang anak nitong si Lando. Ngayon, binigyan tayo ng lubos-lubos na biyaya mga kasama. Kaya kailangan nating magpasalamat sa Panginoon natin. Magbigay pugay sa Panginoon. Dahil ngayong gabi ay labis-labis na biyaya ang kanyang ipinagkaloob sa atin. Natatawang sambit ni Aling Robe. Nagsahiyawan naman ang lahat. Ngunit kita ko si Pia na malawak ang ngiting nakamasid sa kanila habang patuloy na umiinom ng alak. Si Potpot naman ay nakadukdok na lang ang ulo sa mesa dahil sa kalasingan. Habang sila Ingo at Ipot naman ay nagpapatuloy lang. At kung ano-anong kahanginan na lang ang kanilang pinag-uusapan. Habang ang lahat ay pinagpatuloy lang sa pagdidiwang. Ako naman ay problemadong.
Pilit nila akong tinatagayan. Ngunit marin akong tumatanggi. Dahil magpahanggang noon ay inaalala ko pa rin si Hana, kung tunay nga itong nakabalik na sa kanila. Maya-maya pa ay nakatulog na rin ang dalawa sa kalasingan, habang si Pia naman ay nagpaalam na munang may kukunin. Napansin ko naman si Aling Ruby na mawalawak ang iting lumapit sa amin. Iha, bakit hindi ka uminom? Magpakasaya ka. Pansin kong hindi ka umiinom mula pa kanina. Wika ning Aling Ruby sa akin. Pasensya na ho. Hindi ho kasi ako umiinom, Aling Ruby. Matanong ko lang ho. Umuwi na ho ba talaga si Hana? Tanong ko. Si Hana ba? Oo naman, umuwi na. Hindi ba sinabi ng pamangkin ko? Sumabay siya sa kapatid ko kasi daw may emergency sa kanila. Sambit ni Aling Ruby sa akin. Umungaw naman ako at nagpaalam na tutungo muna sa kubo upang ayusin ang aming higaan. Tumango lang ang matanda. Pagpasok ko sa kubo ay dumiretso ako sa aming silid dahil inaayos ko ang higaan. Ngunit ilang saglit pa ay nakarinig ako ng malakas na balahaw na nanggagaling sa labas. Nagmumula iyon sa boses ng aking mga kaibigan. Kaya naman mabilis akong lumabas ng silid. Pagkalabas ko naman ng kubo, nang makita ko mula rito ang nakakagimbal na nangyayari sa aking tatlong kaibigan. Napatikip ako sa aking bibig nang makitang ang mga taong unti-unting nagbabago ang anyo, lalong-lalo na si Pia. Si Aling Ruby naman ay inundayan ng saksak ang kawawa kong mga kaibigan. Halos hindi ako makaalis sa aking kinatatayuan. Lalo na nang biglang dilaan ni Aling Ruby ang dugo mula sa kutsilyong pinangsaksak nito sa hita ni Lainggo. Pagkatapos ay nagpalitan niyo sila bilang isang aswang. Tapos ay unti-unting lumapit kila Lainggo na hiyaw pa rin ang hiyaw. Huwag po, maawa kayo. Pakiusap, Pia. Parang awa mo na. Hagulgol na tora ni Potpot. Pasensya ka na, best friend. Dinala ko kayo rito upang kainin namin. Hindi mo ba alam? Matagal na akong natatakam sa sariwa ninyong laman. Tora ni Pia. Walang hiya ka. Itinuring ka pa namin kaibigan. Pero traidor ka. Isa ka palang halimaw. Tora ni Potpot na hirap na hirap. Nagulat na lamang ako nang bigla na lamang ibinao ni Pia ang mga kuko nito sa tiyan ni Potpot. Naikinasigaw at kasabay nun ang pagbulwak ng dugo nito sa bibig. Dinukot ni Pia ang lamang loob nito at walang kaano-ano'y kinain ito. Naani mo'y isang gutom na hayop. May tunog pa kung papaano higupin nito ang dugong kumakata sa bituka ni Potpot. Ang iba naman ay unti-unting narinig na nagsilapit. At pagkatapos ay isa-isa nilang pinagbiasta ng kawawang sina Ingo at Ipot. Tanging hagulgol na lamang ang aking nagawa dahil alam ko sa sarili kong hindi ko sila maililigtas sa kamay ng mga aswang. Walang habas nilang ginutay-gutay ang katawan ng tatlo. Halos ay din nila ang dugong umaapaw sa katawan ng mga ito. At habang abala sila sa pagkain sa aking tatlong kaibigan, ay pasimple akong tumungo sa likuran upang tumakbo sa kakahuyan. Takbo lang ako ng takbo ngunit dinig ko ang paghabol ng mga aswang sa akin. Isa na rito si Pia. Sige, takbo. Sige. Hindi ka makakatakas. Sayang lang ang pagod mo. Wika ni Pia. Hindi naman ako kumibo dahil pinagpatuloy ko ang pagtakbo. Maya-maya pa bigla na lamang akong natalisod sa bato. Labis na sakit ang aking nadama. Pero pinilit ko pa rin tumayo. Kaso hindi ko magawa. Hanggang marinig ko ang mga yabag na papalapit sa aking ginaroroonan. Nagulat naman ako nang may biglang humablos sa akin. Sisigaw na sana ako nang bigla na lamang itong magsalita.
Huwag kang maingay. Ililigtas kita. May daan dito. Hindi ka nila makikita. Akong bahala sa'yo. Kaya mo bang tumayo? Malapit na sila. Wika ni Lolo Simon. Lolo, huwag ka munang magsalita. Mamaya na yan. Hindi ito ang tamang oras para magpaliwanag. Putol nito sa sasabihin ko. Tumango naman ako at pilit kong inilakad ang isa kong paa. Paika-ika ang inakay ako ni Lolo Simon hanggang sa makarating kami sa gilid ng pangpang kung saan nakatago ang bangka nito. Mabilis ako nitong sinakay at pagkatapos ay tinulak na niya ang bangka sa tubig. Bago din ito sumakay, mabilis siyang pinaandar ang bangkang sinasakyan namin. Mabuti na lamang ay sinakluluhan ako ng matanda at pagkatapos ay nagsalita ito. Wala na sila, hindi ba? Patay na ang iyong mga kaibigan. Dahil alam kong nakita mo kung papaano sila pinagpiestahan ng mga aswang. Wika ni Lolo Simon. Oho, paano niya naman po nalaman? Si Piho aswang din siya, Lolo Simon. Hindi ko siya mapapatawad. Kailangan nun nilang malagot sa otoridad. Ani ko. Naruruan ako. Nasaksihan ko ang lahat. Tulad mo ay wala rin ako magagawa. Pumunta ako rito kanina at pinapanood ang nangyayari. Ang isa ay nauna na nilang pinagpiestahan, yung babae ninyong kasama. Wika nito. Nagulat naman ako sa sinabi ni Lolo Simon na isang babaeng kasama namin. Kung ganon ay ito na marahil si Hana. Kaya naman labis akong napagulkol dahil wala man lang akong nagawa para sa kanila. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Biktima ka lang din. Ang piya na yun, ang may pakana ng lahat. Dinala niya kayo roon upang ipakain sa mga aswang na kanyang kauri. Malapit na tayo. Naroroon ang iyong ina at ama na naghihintay sa iyo. Wika nito habang patuloy lang ito sa pagmamaneho ng bangka. Nagulat naman ako sa sinabi ni Lolo Simon na naroroon ang aking mga magulang. Ano ho? Papaano hong naroroon ang aking mga magulang? Hindi naman nila kayo kilala. Tanong ko. Mahabang paliwanag. Doon mo malalaman ang lahat pagkarating natin. Wika nito. Hindi naman ako kumibo dahil ang utak ko ay naroroon sa isla at inaalala ang mga nangyayari sa kawawa-awa kong mga kaibigan na walang habas na pinagpiestahan ng mga aswang. Nang naroon na kami ay pansin ko ang mga taong naghihintay sa amin. At isa na dito ang aking mga magulang. Nakita ko sa mga mukha nila ang pag-aalala. Dali-dali akong inalalayan ni Lolo Simon patungo sa aking mga magulang. Mahigpit naman akong niyakap ng aking ina at ama, kaya naman napahagulgol na lang ako sa mga sandaling iyon. Anak, salamat sa Diyos at ligtas ka. Hagulgol na wika ng aking ina. Pasensya na ho, Nay, kung hindi ho ako nakinig. Pero kung sinunod ko lamang ho kayo, hindi ito mangyayari sa mga kaibigan ko. Wala na ho sila, Nay. Sinisisi ko ang sarili ko dahil wala man lang akong nagawa para sa kanila. Hagulgol kong sambit. Huwag mong sisihin ang sarili mo, anak. Hindi mo kasalanan at hindi mo kagustuhan ang mga nangyari. Pagpapalubag-loob ng aking ina. Maya-maya pa ay nagsedatingan ang mga magulang ng aking 4 na kaibigan. May kasama itong mga barangay patrol. May naon nila akong kinakausap at sinagot ko naman sila ng maayos. Hindi sana sila maniniwala sa aking mga sinasabi. Ngunit pinatunayan ng lahat ng naroroon. Kaya naman labis ang kanilang pagagulgol sa mga oras na iyon. Hindi nila ako sinisisi, ngunit gusto nilang bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang mga anak. Ngunit mariing tinutulan ang paglusob sa isla ng parola. Kaya naman labis ang galit ng mga magulang ng aking mga kaibigan. Ngunit maayos na ipinapaliwanag ng mga pulis kung anong mangyayari sa kanila
kung gagawin nila ang kanilang nais. Nakumbinsi naman ang mga magulang ng aking mga kaibigan at pagkatapos ay nagluluksang nagsiuwi ang mga ito. Kinakausap naman ni Lolo Simon ang mga tao roon, lalong-lalo na ang mga may bangka na huwag nang magtatangkang gagawin o maghahatid sa isla ng parola. Nagsisang-ayon naman ang lahat at pagkatapos ay pinasok na nila ako sa loob ng bahay ni Lolo Simon. Pansin ko ang pagmano ng aking ina at ng aking ama sa isang ginang. Inay, bukas ho, iuwi na ho namin siya. Ngiting-ani ng aking ina. Kaya naman nagulat ako sa sinabi ng aking ina. Hindi ko maiwasang magulat na lamang dito. Ano ho, nanay niyo siya ma? Kung ganun, siya ho ang iyong mga magulang na lolo at lola ko. Gulat ko pa ring turan. Nagsitanguan naman sila. Po, kung nalaman ko lang na ikaw ang apo ko, ay hindi ko na sana kayo hinayaang magpunta roon. Patawarin mo ko, hindi ko alam. Malungkot na tura ni Lolo Simon. Ayos lang ho, hindi niyo ho kasalanan. Ngiting turan ko. Alam kong nagtataka ka apo kung papaano nakarating ang mga magulang mo. Pumunta sila dito, nagbabaka sakali na may nakita kaming magkakaibigan. Nang mapagtanto kong kayo iyon apo, ay nagsikap akong nagpabalik-balik sa isla. Nagsikap akong tumungo sa isla upang puntahan kayo. Sa kasamang palad ay hindi ko naabutan pang buhay ang mga kasama mo. At nang makita kitang tumakbo ay pasimple akong sumunod sa iyo. Sabi nito. Nagpasalamat naman ako at pagkatapos ay niyakap ako ng aking lola. At ikinento nito na ganun din ang nangyari sa kanila noong kabataan nila. Kinabukasan ay umuwi na kami ng aking mga magulang. Malungkot akong bumalik sa aming bahay, dala ang alaala na naiwan sa isla. Isang linggo bago ako bumalik sa eskwelahan, nalaman na rin ang mga nangyari sa aming mga kaibigan at lahat sila ay nakiramay. Ngunit lingid sa kanila ang katotohanan. Ipinagpatuloy ko ang aking pag-aaral hanggang sa nag-graduate ako. Nagsikap akong nagtrabaho hanggang sa lumipas ang 2 taon ay naging maayos na ang aking pakaramdam. Natutunan ko ng patawarin ang aking sarili dahil alam ko namang wala akong kasalanan sa pagkamatay nila dahil tulad nila ay biktima lamang ako. Isang araw noon nang mabalitaan ko ang nangyari sa isla, unti-unti na daw nagkaubusan ang mga nakatara roon. Ang sabi ni Lolo Simon ay sila raw ang nagpapatayan sa isa't isa dahil sa tawag ng laman hanggang sa mabalitaang wala na raw nakatara roon. Labis akong naginhawaan sa aking narinig. Ngayon ay magkaroon na ako muli ng mga bagong kaibigan. At kasabay nun ay nagkaroon din ako ng kasintahan. At sa paglipas ng mga taon ay nagpakasal kami at nagsama ng masaya. Ang mga nangyari sa amin ay isang aral na huwag basta-basta pupunta sa mga lugar na hindi alam ang pagkakakilanlan ng mga nakatira roon. At huwag din basta-basta maniniwala kahit sa kaibigan mo pa dahil hindi lahat ng kaibigan ay kaibigan kong maituturing. At ang mga alaala naming magkaibigan ay hindi ko malilimutan kailanman. Hanggang dito na lang po. Thank you sa tigapakinig at also sa Sir Casper. Nawa'y patuloy po kayong pagpapala ng Diyos. Wakas. Babasahin ko lahat ng mag-comment dito.